Ito, good news naman tayo. Sana sundin niyo ang presidente. Huwag na kayong tumutol dyan. Yung mga opisyal ng gobyerno, gawan nyo ng paraan. Yun eh. Pag nag-utos ang presidente, gawan nyo agad ng paraan. Kasi para naman sa ikakagandahan ng mga kababayan natin, huwag yung nega agad eh. May ibang opisyal kasi na ito gusto ng presidente, nega na agad. Hindi pwede yan, etc. etc. Gawan ng paraan. May utos si PBBM ngayong araw po ng Labor Day, no? Araw ng Labor Day, redundant, no? Ngayong araw po ng mga manggagawang Pilipino, Labor Day ngayong ka-coffee, May 1. So may utos po si PBBM dyan. Again, ang request natin sa mga concerned government agencies, paspas, kilos agad, pronto. Mabilis na pagkilos dito para maumentuhan, taasan po ang minimum wage ng mga kababayan natin. Ang napagdidebatehan na kasi ito sa mga nakalipas na buwan na nagiging concern dyan, paano daw yung mga ibang employer, no? Na medyo starting pa lang, hindi kaya na magtaas ng minimum wage. Nare-recognize natin yung problema na yan. Kaya nga, gawan ito ng paraan. Paano ba? Through subsidies. Importante, magawa yung kagustuhan ng presidente dahil para din naman yan sa benepisyo ng ating mga kababayan. So kung kinakailangan bigyan ng subsidiya ang isang micro, small enterprise, o kaya bigyan pa ng mga tax incentives o kung ano man yan para kahit paano hindi rin sila apektado, no? Gawin yan. Importante, i-review at mabigyan ng aumento yung mga sahod ng ating mga kababayan, lalo na po yung kumikita ng minimum wage, lalo na sa mga probinsya. Napakaliit ka-coffee ng natatanggap na sahod ng ating mga kababayan. Yung iba, dyan sa Leyte, dyan sa Visayas, 350 pesos ang minimum wage sa isang araw. Di ba? Yung iba, mas mababa pa. Sana dadalhin yan. Sana pakinggan ka-coffee. Utos na. Presidente na mismo ang nag-utos dyan. Sana wag nyo nang kontrahin. Gawan nyo na lang ng paraan yan. Marcos urges Wage Productivity Board to review minimum pay levels at i-adjust kung kinakailangan. Dapat gawin na agad yan, i-adjust agad yan dahil para din yan sa kapakinabangan ng ating mga kababayan na maliliit lang po yung sahod na natatanggap nila. Diga, share natin itong balita rito, Kobe. Nabasa ko ito kanina sa sa website ng Philippine Presidential Communications Office, no, kaugnay po sa pagdiriwang ng Labor Day. Ang gusto ni PBBM dyan lang, i-review nyo. Magkano yung dapat na i-adjust dyan? Huwag naman masyadong malaki kasi baka maapektuhan yung mga nagre-recover pa lang na mga kumpanya, no? Yung mga maliliit na kumpanya. I mean, pwede naman magkaroon ng exemptions dyan. Diba? I-adjust kung magkano lang yung kaya. At tingnan natin yung mga kumpanya na may capability. Yung iba naman kasi, totoong hindi pa, pero yung iba naman kasing mga kumpanya, gahaman lang talaga. Diba? Kaya naman nila, may capacity silang i-aumentuhan ng sahod. Yung problema, may pagkagahaman, iayaw taasan ng sahod. Kailangan ng legislation dyan. Kailangan ng tawag dyan, matibay, actually, matibay ng ngipin para sumunod sila sa pag-uutos. Pero kailangan magsimula yan sa polisiya. Ang gusto ni PBBM dyan, mag-come up kayo with a review, no? Suriin ninyo, magkano yung natatanggap ng ating mga kababayang manggagawa dyan. I-review ninyo yan. Yan, mag-share dito. Share ko lang itong balita. Good news ito kahit pa paano, kahit sabihin nyo, review na naman yan. At least nagsimula tayo sa review. Eventually, in the coming months, sana magkatotoo ito. Ayan, nasa balita ng Presidential Communications Office, PBBM's marching order. Marching order to utos po ito to government wage bodies. Review, adjust workers' pay. Sana makinig na tayo. Gawa ng paraan. Huwag agad reklamo. PBBM on Labor Day ordered the wage policy making bodies of the government to immediately agaran, pakinggan natin, agaran, immediately review and adjust the wages of workers in the country. Kung kinakailangan mag-divert ng funds para mangyari yan, magbigay ng incentives, bawasan yung kinakailangan bayaran ng mga employers, dapat gawin yan para sa ating mga manggagawang Pilipino. Remember, ang nagpapalago ng ekonomiya natin, tayong mga manggagawa. Tayo pa ba, i-deprive tayo kung anong nararapat para sa atin. Taking into consideration the impact of inflation to the labor sector, the President instructed the regional tripartite wage and productivity boards to initiate a timely review of the minimum wage rates in the respective regions. Sana nga yung mga, lalo na yung mga maliliit ka-coffee,
ibigyan ng prioridad yan, yung maliliit yung sinasahod ng kababayan natin, bigyan ng prioridad yan, na maangat man lang sila, particular dyan sa Mindanao at dyan po sa Visayas. This should be done within 60 days prior to the anniversary of their latest wage order, the chief executive said during the commemorations of the 122nd Labor Day at the Malacanang Palace on Wednesday. At the same time, President Marcos asked the National Wages and Productivity Commission to review its rules to ensure that the boards can maintain a regular and predictable schedule of wage review, issuance, and effectivity to reduce uncertainty and enhance fairness for all stakeholders. Kasi dapat, tama to eh. From time to time, gawin nyo yung pagre-review. Hindi kung kailan inuutosan lang ng presidente. Ano to, after every 6 months, after 1 year, review. Diba? Para hindi na yung kailangan mag-rally pa, may magsusumigaw pa dyan, nataasan yung minimum wage, etc. So na maggaling na yung initiative dito sa mga policy making bodies na ito, sila na mismo mag-initiate. Teka, tumataas yung inflation, dapat i-adjust natin yung sahod. Hindi mo na kailangan ng rally, hindi mo na kailangan ng utos ng presidente. Kayo na mismo, kumilos na kayo. Kumbaga, kutob-kutob ba? Malasakit ba? Malasakit sa mga kababayan natin na nagtatrabaho. He said such reviews and adjustments can help cushion the impact of the workers of the increases in the prices of basic goods. Relatedly, the president called on Congress to enact laws to uplift condition of the Filipino workers. So yan, isa pa yan. Long-term solution yan. Ang sa Congress naman, di ba? Gawa kayo ng mga batas na magpapaganda, magpapabuti sa mga benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. I call on Congress to pass laws that will support the attainment of our jobs creation agenda, including the Enterprise-Based Education and Training Program Law, the revised Apprenticeship Program Act, and the Create More Law, or the Law on Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to maximize opportunities for invigorating the economy. O yan, sa pamamagitan ng mga incentives sa mga negosyo. Dapat tulong-tulong talaga eh. Yan sinasabi natin collective efforts yan eh. Whole of nation approach. Yung mga concerned agencies na kinakailangan tumulong para mabigay natin yung kung ano yung nararapat para sa mga kababayan natin, dapat kumilos, magkusang kumilos, kutob-kutob ba? Ganyan na lang. Liit-liit ng minimum eh, paano makakasurvive yung mga kababayan natin dyan. Pero we have to consider din yung mga employers, di ba? So basta na, subsidize na lang yan. Si gobyerno, papasok na dyan para balanse naman. Mahirap din naman kasi, sagarin mo tong si employer, baka naman mag-lead to bankruptcy yan o mag-close yung negosyo na yan. Hindi kawawa rin yung empleyado na yon. Eh, dadagdag na naman sa unemployment rate natin yan. So, kailangan balansehin yan, tansyahin yan. Kasi marami, lalo na yung mga malalaking kumpanya, bilyones ang kinikita. Nasa financial report nila yun, bilyones ang kinikita nila. I-share nyo naman dyan sa mga manggagawa, di ba? Maintindihan mo yung maliliit na negosyo, pero yung iba dyan, mga gawaman din kasi. So anyway, pakinggan natin yung presidente dito sa mga policy making bodies. Kung anong sinasabi ng presidente, gabayan natin, tulungan natin na ma-achieve yan. Kasi para sa kapakanan naman yan ng kabutihan yan ng ating mga kababayang manggagawa. Huwag lang matigas ang ulo. Sundin natin itong sinasabi ng presidente. O siya, o sige na, ka-coffee. Kung magpapaalam na sa inyo ka-coffee, yung mga nasa Facebook, baka di pa po kayo naka-follow sa ating Facebook page, pasuyo na lang ka-coffee ha. Please like lang po ng video natin, like and follow sa Facebook, no? At kung nasa YouTube po kayo, make sure to subscribe. At hindi pa po kayo nakapag-like sa ating video, i-click lang po yung like na yan. Alright, sige, maraming salamat po sa mga sumama sa akin sa coffee. Ingat po kayo, nasaban po kayong panig ng daigdig. Paalam po sa inyo. See you again tomorrow, alas 10 po ng gabi, ang ating live stream. Gabi-gabi po yan. Maraming salamat po sa inyo sa coffee. Ingat po kayo ha. Nasaan man po kayo ngayon. Ingat po. Bye-bye.